Nakakagutom talaga pag nag-exercise. Ano mo? Eskwela? Sabit ko pagkain? Mga matataba, yung mga tidang sinigang na baboy, kare-kare, adobo baboy. Lahat ng masarap, paborito ko. Baboy. Maraming kahulugan, maraming ibig sabihin. Iba-iba ang konotasyon. Iba-iba ang pagkawari. Ang isang importanteng aspeto na maaaring magbigay ng definisyon is sa salitang baboy, yung lengguwaheng ginagamit at yung kahulugang ikinakabit dun sa salitang baboy. Madumi, mabaho, mataba, gahaman. Ilan lamang sa mga salitang iniuugnay sa baboy. Sa kahit anong handaan, maging fiesta man o kahit ano pang okasyon, hindi mawawala ang baboy sa pagkain ng Pinoy. Pero tingnan muna natin ang pinagdaanan ng baboy bago ito makarating sa ating mga pinggan. Pangkaraniwan nating nabibili ang karne ng baboy sa palengke. Subalit bago ito makarating doon, ito ay direkta nang gagaling sa lokal na katayan ng tulad sa San Pedro Laguna. Gusto ko ng baboy. Sa San Pedro Slaughterhouse, service lang kami. Paano pong service? Yung kasi ang municipality of San Pedro, walang talagang tinatawag na government-owned na slaughterhouse. Nagkaroon tayo ng requirement ng national government na every municipality kinakailangan magkaroon ng sariling slaughterhouse. So this is the only accredited slaughterhouse in municipality of San Pedro. Mga almost mga almost 15 years na. Pero hindi ganito. Kasi katulad nga ng araw, hindi masyadong nire-require kung ano man yung mga requirements ng gobyerno. Yung meron kang alagang baboy sa likod ng bahay, yung tinatawag natin backyard, pwede mong katayin sa bahay mo, pwede mong isinda. Ngayon hindi na kasi very aware ang ating gobyerno simula nung magkaroon ng tinatawag na consumer clock for the protection ng mga natin. Kanya ngayon, pagka hindi nagdaan sa accredited slaughterhouse ang meat na nabibili sa palengke, kinukonsider na hot meat subject for confiscation in favor of the government. Pinakahigpit na pinagbabawal na yung regulation talaga ng NMIS, National Inspection Commission, yung kagaya bago pumasok yung sa sa batcher, no? Bago pumasok sa slaughterhouse yung mga batcher, naka-complete uniform sila. Yun, with ID. Yun, yung sa maiksi ang buhok nila, maiksi ang mga kuko, yung laging malinis ang mga damit nila, yun. Sumunod, sa pagdating sa baboy, naka-antimortem bago katayin, antimortem muna. Inspeksyonin mo muna kung may diferensya yung baboy. Yun, baka may mga mental damage siya, ganun.
Di, tapos sa antemortem. Pagdating naman sa postmortem, pag nakahang na yung baboy, inspection mo naman na isa-isa yan. Kung may mga diferensya na naman siya, ay yun, pati mga entrails niya, ganun, yun, pagdating sa antemortem. Pagkatapos, tatakan na siya. Pagkatapos ng tatak, i-issuehan mo ng meat inspection certificate kung saan dadalhin na bayan. Saan galing yung mga baboy nito? Galing Batangas. Iba, Surusuro, Ibaan, Rosario, Batangas City. Kaya kinabukasan ng madaling araw, nagtungo kami na Batangas upang malaman ang pinagbulan ng baboy na dinadala sa slaughterhouse. At nakarating kami sa barangay Soro. Noong time ng 70s, may mga nag-aalaga lang, backyard lang na isang inahin na nasa silong-silong pa yun. Dito, palibasa nga ang kooperatiba nag-umpisa para bang nangangapital ang kooperatiba. Pinaalagaan yung mga membro, yung mga kasapi. Hanggang yung ibang mga may kasapi, ang kabutihan dito, yung kang may kaya mga pisal sa halip na pamarin lamang nila yung aalagain. Ay na-spread din na talaga din ang tawag dito sa sistema ngayon ay paiwi system. Maliit na contract growing kung compare sa Monterrey na malaking contract growing ang kanilang Dito, ordinary na yung kahit dito yan, may alaga kang 100 patining, 200 patining. Karaniwang pinakakaunti na yung heads ang alaga ng isang nangangalari siya. Kaya nga, nung matatabi yung kooperatiba niya, 1969, doon na, ika nga, namula sila na mag-iba nga ng hanap buhay. At yan nga, ang number 1 ay babuyan. Kasi isa yan, magsasabi na ang baboy ay isang imahe o isang simbolo ng karangyaan. Okay? Maraming mga handaan o pagtitipon ang karaniwang magluluto, maghahain ng baboy. Dahil sa noon pa ay naging magastos at komplikado ang pagpapalaki ng baboy kumpara sa pagtatanim o pagpapalaki ng manok o pagpapatubo ng gulay sa likod bahay. Ang pagpapalaki ng isang baboy ay mahabang proseso, nangangailangan ng maiging pag-aalaga. Okay. Lalo kung halimbawa, kung babasihin talaga ang capacity ng isa. Hindi naman yan sa mga moderno ng building, mga 500 heads. Kayang alagaan ng isa. Isang tao. Pag ang building mo ay yung tama at medyo, sabihin na natin moderno na katulad ng sa mga tao. Yung man lang na sufficient sa tubig. Hanggang tubig dyan eh. And then, yung holding pen mo maayos. Pigs, really, they are raised, they are brought up in order to be killed. Like the utility, the usefulness of a pig only happens when he's dead. He's not like a sheep or a cow where you can use their milk or you can get other products from them. A pig, you have to kill it, you have to slaughter it to get any useful value from it. Sadya nga bang ganyan? Ang baboy ay nabuhay para mamatay? Ikaw, matitiis mo bang walang pagpipilian na animoy nakakulong sa sarili mong kapalaran? If you become more spiritual, your tendency is you see life in everything. Like you don't think that an animal or a plant is any different from you, because being spiritual means seeing the universal life force. So if you have respect for this life force, you will not just take it from other living beings. Totoo to? Ha? Grabe.
Ayoko na ng baboy. Kaya ayoko na ng baboy.